Noong taong 1510, si Martin Luther na kilala bilang isang reformer ay minsan po siyang nangarap na makapunta sa Italia, Roma. Natupad ang kanyang naising iyon, kaya lang nadismaya siya sa kanyang nadatnan doon dahil marami siyang nakikitang mga practice na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Nakarating siya doon, kaya lang hindi maganda ang kinalabasan nito. Alam niyo mga kapatid, minsan din pong nangarap si Apostol Pablo na makarating sa Roma. Ito'y kanyang inasam at kanyang pinangarap, at ang kanyang dahilan ay hindi para magliwaliw doon, kundi upang magkaroon ng pagmimisyon at makadaupang palad ang mga mananampalataya na naroon. Kaya yan ang pamagat ng mensahe natin ngayong hapon. Paul's plan to visit Rome. Ang plano ni Apostol Pablo na bumisita sa Roma. So basahin po natin ang salita ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo sa Romans 15:22 hanggang 24. At sabay-sabay po natin itong babasahin mula sa inyong mga kasulatan. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy sa pagpunta ko sa inyo. Ngunit ngayon, tapos na ang gawain ko sa lupang ito, at dahil matagal ko na rin gustong pumunta riyan, inaasahan kong magkita-kita tayo sa pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko rin ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama ng sandaling panahon. O Father, parte po ng serye namin sa Aklat ng Roma ang mga talatang ito, at dalangin namin na humugot ng mga mensahe dito, Panginoon, ng Banal na Espiritu upang makita namin ang importansya ng paglilingkod na ginawa ni Pablo at ito'y mai-apply sa aming buhay. Bless your church once again, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nabanggit ko po nung nakaraan na ang Book of Romans po ay ipinasulat ni Pablo at ito ay kanyang isinulat noong siya ay nasa bansang Greece. At sa bansang Greece, nandun ang bayan po ng Corinto, na nooy si Pablo ay gumaganap po ng ministeryo doon. At ang Rome noon ay hindi niya pa po ito napupuntahan, kaya sa pamamagitan na lamang ng liham, sa pamamagitan na lang ng sulat, ay ipinaabot niya ang kanyang pagtuturo at pangangaral tungkol sa pananampalataya. So, hindi pa po napunta si Apostol Pablo personal sa bansang Italia, partikular sa Roma. Gayunpaman, kahit malayo, kahit po hindi biro ang paglalakbay papunta roon, ninais niya pa ding makaharap at makadaupang palad ang mga tao o mga mananampalataya na naroon. At sa mga talatang atin titignan maya-maya, makikita natin doon na si Apostol Pablo ay nagnais tumungo roon, hindi para magbakasyon, upang makasalamuha sila at maturuan sila ng salita ng Diyos at sila ay mapagministeryuhan. At maghahanap din si Apostol Pablo ng tutulong sa kanya financially na sumuporta para siya ay makapagpatuloy sa Espanya. Kaya yan ang mensahe natin ngayong hapon. Nais ni Pablong tumungo sa Roma upang makadaupang palad ang iglesia, maituro ang salita ng Diyos at makatagpo ng mga suporta sa ministeryo o sa gawain. Paul aimed to visit Rome to encourage the church, teach God's word, and find co-laborers for his ministry. Yan ang mga sinasabi mismo ni Apostol Pablo sa ilang mga pahayag niya sa kasulatan o sa kanyang sulat. Kaya may dalawang bagay tayong titignan ngayong hapon. Una, ang plano ni Apostol Pablo na pagtungo sa Roma ay may pananabik. Ibig sabihin, plano niya pa lang na pumunta ron, pero punong-puno na siya ng pananabik sa ministeryong naghihintay sa kanya ron. At pangalawa, ang plano niyang pagpunta sa Roma ay natupad, pero sa hindi inaasahang paraan. So una, ang plano ni Apostol Pablo na pagtungo sa Roma ay may pananabik. Sabi ng verse 23, ginamit ko yung King James Version, ang sabi doon, "And since I have longed," yung long dito ay longing. Pag sinabi nating longing, ito yung ginamit ng King James na great desire. Na hindi lang ito simpleng
Tara, punta tayo doon. Hindi lang siya simpleng ganon. Yung pagnanais ni Pablo ang pumunta ron ay great desire at ito ay gospel-centered desire passion. Matinding pagnanais ng puso na may malalim na pagmamahal at pangungulila yung kanyang nararamdaman. At ito ay hindi na lang naramdaman once. According sa scripture, sabi sa verse 23, "And since I have longed for many years." Ibig sabihin, matagal niya nang gustong pumunta doon, sabik na siya. Kaya lang, matagal na panahon muna, mahabang panahon muna ang lumipas. So nagsimula po ang pananabik ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Roma mula nung makilala niya ang dalawang mag-asawa. Ang pangalan ng mag-asawang ito ay si Aquila at Priscilla, na kapwa noon galing sa Rome. Kasi ang nangyari, di ba, may hindi pagkakaintindihan ng Gentile at Jew sa mga bagay na pang personal na lamang sana, nag-aaway sila. Nagalit ngayon si Claudius sa mga Jews, kaya ang sabi niya, magsilayas na kayo dito. Kaya yung mga Hudyo umalis, at kasama sa umalis ay si Aquila at Priscilla. At nagpunta sila sa Greece, sa bansang Greece. At doon po sila nagtagpo nila Apostol Pablo. Nagkaroon ng forced migrants o refugees ang dalawang mag-asawa dahil sa pag-uusig. Kaya makikita natin sa Gawa 18:2, doon ay nakatagpo siya ng isang Hudyong nagngangalang Aquila na ipinanganak sa Ponto bago pa lamang silang dumarating ng kanyang asawang si Priscilla mula sa Italia, sapagkat ipinagputos ni Claudio na ang lahat ng Hudyo ay umalis sa Roma at naparoon si Pablo sa kanila. At alam nyo, itong mag-asawang ito, nakilala ni Pablo sila, naging kasama sila ni Pablo sa paghahanap buhay. Kaya maalala nyo si Apostle Paul ay nagtrabaho. Kasama niya doon ang mag-asawa at bukod doon mga kapatid, nakasama rin po ni Pablo ang mag-asawang ito hindi lang sa sekular na trabaho, kundi sa gawain ng paglilingkod. Ibig sabihin, naging malalim ang relasyon nila sa isa't isa bilang mga magkakapatid kay Kristo. Ngayon mga kapatid, noong nagkakilala po si Pablo at ang mag-asawang ito, approximately nasa 48 to 50 AD. At alam nyo, nung naisulat niya ang Romans, nasa 56 to 58 AD. Kaya yung sinasabi ni Pablo na nangungulila siya ng matagal na panahon, approximately yung mga taon na yun ay 7 hanggang 10 taong pangungulila. 7 taon hanggang 10 taon na sabik siyang makita ang mga mananampalataya sa Roma. Kaya sa Romans chapter 1 pa lang, verse 11, sabi doon, nananabik akong makita kayo. Ang nangyari, hindi nga po sila agad makasama ni Apostol Pablo dahil si Pablo ay busy pa sa pagtatayo ng church sa Greece. Kaya dahil abala siya sa pagtatayo ng mga iglesia ron, ginamit niya yung word na hindrance. Hindi siya kaagad nakapunta. Gayunpaman, matagal na panahon at mga taon man ang lumipas, hindi po nawala ang kanyang pananabik sa paglipas ng napakaraming mga taon. At ganyan sana palagi ang makita sa atin bilang mga mananampalataya na kahit lumipas man ng maraming mga taon sa kabila ng ating mga panghihinawa, ups and downs, mayroon pa rin sanang pananabik sa ministeryo. Yan ang puso ng isang tunay na mananampalataya. Kaya ang puso ng isang mananampalataya ni Jesus ay mayroong tunay na pangungulila at pananabik sa ministeryo. Kung talagang ikaw ay mananampalataya, tinubos ka ni Kristo, hindi ka papayag na mawala ang pananabik sa iyo. Hindi ka papahayag na hindi ka makagawa ng mga gawaing pang-iglesia. Hindi ka papahayag na hindi ka makasamba. May pananabik sa puso ng Kristiyano. We are born again Christian. And I do not simply mean becoming religious or adopting a new set of religious practices. Kapag sinabi kong we are Christians and born again, meaning God has given us new life at may binagong puso na mayroong pagnanais sa mga bagay na espiritual. Alam nyo, nang hindi pa mananampalataya si Apostol Pablo, wala naman po siyang pananabik sa ministeryo. Wala naman po siyang pagnanais gampanan ng mga bagong tipang gawain.
Ang ginagawa lang ni Apostol Pablo bilang Pharisees ay umusig, pumatay, mang-api ng mga mananampalataya, pero wala siyang pagdanais sa ministeryo. Wala siyang pananabik sa gawain ni Jesus. Ngunit noong siya ay sumampalataya, nananabik na siya. Nananabik na siyang ipangaral ang Ebanghelyo. Nananabik na siyang mahalin ng mga kapatid, buuin ng mga iglesia. Alam niyo, nung ako'y hindi pa nauoperahan, I think 15 or 14, 15, 16, 17, mahilig akong kumain ng mga pagkaing maalat at mamantika. At ang naging resulta nga nun ay operation. Karoon ng sakit. And nag-undergo ako sa surgery and moderately, mas nasasabik na ako sa mga pagkain na nagdudulot ng, kumbaga, healthy living na, hindi na kagaya noon. Alam niyo, ang isang Kristiyano ay meron na siyang bagong pananabik. Pananabik sa ministeryo. Kaya sabi po ni Spurgeon, ang espiritual na pananabik ay tiyak na tanda ng isang kaluluwang pinagaling at ibinalik na ng biyaya ng Diyos. Kaya natural sa mananampalataya ang nasasabik sa pagsamba. Natural sa mananampalataya ang manalangin at umawit ng mga papuri at magbigay ng kaloob sa Panginoon. Mayroon siyang pananabik. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, kapatid, kagaya ni Pablo, ano ang mga bagay na kinasasabikan natin ngayon? Alalahanin natin na ang tunay na mananampalataya ay hindi na nasasabik sa mga masasamang bagay ng sanlibutang ito. Masasamang bagay na ginagawa natin nung hindi pa tayo mananampalataya. Alalahanin mo na kapag ang isang tao ay binago na ng biyaya ng Diyos, nababago rin gradually, paunti-unti ang kanyang kinagigiliwan at ang kanyang panlasa sa mundong ito. Kaya kung ang kinakasabikan mo pa ngayon, kapatid, ay ang mga masasamang bagay ng sanlibutan, mas kinasasabikan mo pa yun kaysa sa mga gawaing pagsamba at pagpupuri, pagtitipon at pananalangin, marahil kailangan mo ng paalalahanan na muli ka nang tumingin kay Jesus at sa kanyang biyaya. Marahil ikaw ay matagal nang mananampalataya sa iglesyang ito at posibleng naranasan mo na ang mga usaping pang-Kristiyano at marahil sinasabi mo na sapat na ang aking naging karanasan noon sa Panginoon. Sapat na ako'y naging masipag noon. Tapos na ako at sila naman, yung mga mas nakababata naman, pwedeng totoo yun. Pero sa ating mga malalakas, mga kapatid, sana wala tayong ganyang puso na iniisip mo na tapos ka na, graduate ka na sa mga gawaing paglilingkod sa iglesia. Tapos na ang iyong katapatan. Tapos na ang iyong pagiging masipag sa iglesia para sa Panginoon. Nagkakamali ka riyan. Kasi we are designed to serve Christ in life and even in death. Hindi natatapos ang ating ang pagkakaroon ng pananabik habang tayo ay nabubuhay. At para sa mga kapatid natin na posibleng nanghihina na ang kanilang pananampalataya at nagiging mechanical na lamang ang ginagawa mong paglilingkod. Ginagawa mo ang mga ministeryo, uma-attend ka, sumasamba ka, pero wala na ang iyong puso. Wala na ang apoy. Wala na ang pananabik. Nangyayari yan dahil sa sobrang daming kaabalahan ng mga mananampalataya sa mundong ito. Kaya mga kapatid, dito ay panawagan sa iyo na muli kang lumapit sa iyong Panginoon. Muli kang humingi ng kalakasan ng Panginoon, pag-apuyin mong muli ang aking puso at tulungan mo akong maging totoo sa aking pag-awit, sa aking pakikinig, sa aking pagdalo. Panginoon, gusto kong maramdaman muli ang puso na tunay na naglilingkod sa inyo. Sana mga kapatid, meron pa tayong ganyang pananabik at kagalakan na maglingkod sa Diyos. Marahil humina na at nawala na ang iyong pananabik dahil sa kasalanan na ginagawa natin. Marahil yun ang nagpapabigat. Ayaw kitang musgahan, subalit gusto kong ikaw ay hamunin na kung ganyan na ang kalagayan mo, ituon mong muli ang puso't isip mo sa biyaya ni Jesus.
Huwag ka sanang pumayag na habang buhay ay ganyan ka na lang, stagnant, at hindi na lumalago. At kung meron man sa atin ngayon ang never pang nanabik sa ministeryo, wala kang nararamdamang pangungulila gaya ni Apostol Pablo sa paglilingkod sa iglesia, na tila ba ang paglilingkod ay kasayangan lamang ng oras, na tila ba ang paglilingkod ay abala lamang. Kung yan ang nararamdaman mo sa iyong puso, I just want to remind you of the gospel that God gave His Son Jesus Christ, who died for our sins, was buried, and rose again on the third day. And if you repent and believe in Him, He will save you, and He will grant us the desire to serve Him. Gaya ni Apostol Pablo, mula nung siya iniligtas ng Panginoon, kahit lumipas ang maraming mga taon noong siya ay nasa Greece, hindi po nawaglit ang kanyang pagnanais na makadaupang palad ang mga Kristiyano sa Roma. Hindi na isantabi ang kanyang pananabik sa ministeryo. Palagi siyang mayroong pangungulila doon. So ang unang punto, ang pananabik ni Pablong makarating sa iglesia ng Roma. Meron siyang pananabik, sana ganun ka din. Pangalawa, bagamat siya'y nananabik na makapunta ron, pero ito yung nakakalungkot, ang plano ni Pablo ay natupad sa hindi inaasahang paraan. Sa verse 15, verse 24, inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan, papuntang Espanya. Nung si Pablo ay nasa Greece, nagnanais siyang pumunta sa Rome. Pero ito muna yung mga plano niya. Nung nasa Rome siya, nasa Greece po siya, pupunta muna siya doon sa Jerusalem. Okay? At magdadala po siya doon ng mga tulong sa mga believer. Kasi yung mga believer doon, mahihirap yung buhay nila, samantalang yung mga Gentile churches sa Greece, mayayaman, kaya nagpadala sila ng tulong at dadalhin po ni Pablo yon sa Jerusalem. At nung pagpunta po ni Pablo sa Jerusalem, ito po yung nangyari sa Acts 21:17-20. Pagdating sa Jerusalem, malugod kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, kami ni na Pablo ay nakipagkita kay Santiago. Naroon din ang mga matatandang pinuno ng iglesia. Binabati ni Pablo ang mga naroon at isa-isa niyang isinasalaysay ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil, sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. So ang nangyari ay nakarating po talaga si Apostol Pablo sa Jerusalem para dalhin po yung tulong. At pagkatapos niya sanang pumunta sa Jerusalem, pupunta siya ng Rome at didiretso siya sa Spain. Kaya lang ito yung problema. Sa Gawa 21:27, inaresto na si Apostol Pablo. Hinuli na siya. Sabi ng 27, Acts 21:27, nang matapos na ang takdang 7 araw, 1 week lang siya doon, nakita ng mga Hudyong taga-Asya si Pablo na nasa templo. Sinulsulan nila ang maraming tao at siya'y kanilang dinakip. So, naantala yung pagpunta niya ng Rome kasi dinakip na siya sa Jerusalem. So habang dinadakip siya doon, nakita po siya ng kanyang pamangkin. Kaya ang ginawa po ng kanyang pamangkin, nagsumbong po sa isang kapitan. Kasi po, paliliwanag ko po sa inyo, ang Jerusalem po, ang government doon o yung Sanhedrin na tinatawag, bias. Wala po silang tinatawag na due process. Ang importante sa kanila, maparusahan si Pablo pero walang due process. Hindi nire-respect doon ang pagiging Hudyo ni Pablo o yung kanyang citizen bilang Hudyo. Kaya ang ginawa ng kanyang pamangkin, nagsumbong sa kapitan at si Pablo po ay dinala sa isang lugar. Itinago siya para hindi siya mapatay agad. Sa Gawa 23:16, ito yung sabi ng scripture. Ang balak na ito'y nalaman ng lalaking anak na kapatid na babae ni Pablo, pamangkin niya ito, kaya't nagpunta ito sa himpilan at sinabi kay Pablo ang balak na pagpatay. So siya ay tinakas sa Jerusalem at dinala po siya sa isang karatig lugar na ang pangalan ay Caesarea o Caesarea. Kasi po doon sa Caesarea, kapag doon siya dinala, mas malakas po doon yung power ng Roman citizen. So pag dinala siya doon, hindi siya mapapatay agad, at dadaan ito sa due process. Kaya nung pagdala doon kay Pablo,
Hindi po siya sinaktan doon. Sa halip, siya muna ay kinulong ng 2 hanggang 3 taon. At nung siya po ay nakulong doon, nakalaya siya, doon pa lang siya dinala sa Roma. At ito po yung nangyari. From Caesarea to Rome, sinalubong po siya ng mga mananampalataya na sinulatan niya nung siya ay nandun sa Greece. Kaya sa Acts 21 verse 15, nang mabalitaan ng mga kapatid doon na kami dumarating, sinalubong nila kami sa pamilihan ng Apio at sa 3 tolda. Nang sila'y makita ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. So, dinala siya sa Rome, sinalubong siya ng mga mananampalataya. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, mula sa Caesarea, dinala sa Roma si Pablo ay nakalaya na siya. Nung dinala siya sa Roma, siya ay ikinulong pa din. Pero ang kanyang pagkakakulong ay house arrest. Sa bahay siya kinulong at siya ay may inuupahang bahay sa Rome. At doon niya po naisulat ngayon ang Book of Ephesians, ang Book of Philippians, Colossus at Philemon sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan. Ang haba pa nito, mga kapatid, pero gusto kong makita natin na ang plano niyang pagpunta sa Roma ay natupad. Nangyari naman. Subalit hindi sa paraan na nais niya. Hindi sa paraan na inaasahan niya, kagaya ng mga first and second journeys niya na magaan lamang. Mga kapatid, posibleng mangyari yan sa isang missionary. At posibleng mangyari yan sa isang pastor na nagnanais lumago ang iglesia, pero may ibang paraan ng Diyos. At hindi lang pwedeng mangyari yan sa isang missionary at pastor, pwedeng mangyari yan sa isang mananampalataya. Kaya ang punto, ang mga panalangin, ang mga naisin, ang mga plano natin ay pwedeng tuparin ng Diyos, pero sa paraang nais niya o sa paraang hindi natin inaasahan. Natupad yung pangarap ni Pablong makapunta sa Rome. Napawi ang kanyang pangungulila, napawi ang kanyang pananabik. At nakatungtong siya sa Roma. Natupad lahat ng iyon. Subalit, hindi bilang isang misyonaryo, kundi bilang isang preso. Kaya mga kapatid, sabik na sabik siyang makapunta roon, pero makikita natin na gano'n naman yung nangyari. Minsan ganyan ng buhay ng mananampalataya. Na ganito yung inaasahan mo pero hindi gano'n ang nangyari. Hindi ba't gano'n ang sitwasyon ng mga Israelita? Naalala niyo po ba na ang mga Israelita ay kinulong sa Egypt ng ilang daang taon? At nung sila po ay makalaya at sinabi ng Panginoon na ito yung pupuntahan yung lugar, ang land of Canaan, bagamat sila yung nagkakasala sa lupain na kanilang nilalakaran, sabik na sabik silang makapunta doon. Kaya lang, nung nandun na sila sa Canaan, nakita nila doon sa Jericho, nakita nila doon sa Ai, malalaki yung mga tao at feeling nila, tagilid sila dito pag nakipaglaban sila. Feeling nila na wala silang kalaban-laban. Pero alam nyo mga kapatid, bago nila masakop ang mga lugar na yon, ang Jericho at Ai, nagkaroon muna ng pakikipagdigmaan ng mga Israelita. Nakaranas po sila ng matinding taggutom bago maibigay ang lupaing pangako sa kanila. Alam niyo po, nung nakaraang linggo ay sabik na sabik po kaming pumunta sa Alfonso, Cavite dahil sa isang conference. At natuloy po yon at 1 week, halos 3 days po kami doon. At kaya lang, nung pagpunta po namin doon, hindi po namin inaasahan na ganun pala yung sitwasyon na zero visibility ang dadaanan mo. Paglampas mo ng Tagaytay, Alfonso, Cavite, parang kagubatan na ilang kilometro pa ang layo, hindi nyo po makikita ang kaharap nyo. First time kong makakita ng ganong katinding fog na talagang hindi mo aasahan. Alam nyo, hindi namin inaasahan na gano'n ang mangyayari.
Pero wala naman tayong magagawa dahil ang Diyos ang nagpapangyari ng lahat ng yun. Pwede tayong magplano sa mga bagay na gusto natin, pero ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan. Kaya sabi ng Proverbs 19:21, "Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand." Kahit marami ka pang plano, ito yung gusto mo, ito yung gusto ko, pero at the end of the day, yung plano pa rin ng Diyos ang mangyayari. Marahil may kinakausap ako ngayon dito, nakagaya ni Pablo na hindi niya inaasahan yung nangyari sa kanya sa Rome. Baka may mga kinakausap ako na nangarap maglingkod ng buong buo sa Diyos, sa konsepto ng iglesia. Ang panalangin mo dati, Panginoon, gamitin mo naman ako ngayon sa iglesia. Sapagkat marami na akong naigugol na panahon sa ibang bagay, ngayon naman ay maglilingkod na ako sa inyo. Pero noong ikaw ay nandun na, naglilingkod ka na, biglang nangyari ang hindi mo inaasahan sa buhay mo. Dumating ang isang sitwasyon, dumating ang isang karamdaman na naglilimita sa katawan mo. At ngayon, nagtatanong ka marahil, Lord, bakit kung kailan handa na akong maglingkod, saka mo naman ako binigyan ng ganitong kalagayan? Baka may kinakausap ako ngayon dito na matagal nang naghintay sa isang trabaho. Ipinanalangin mo yun. Gumastos ka doon. And the Lord answered your prayers, but something unexpected happened. You faced there a tragedy. At bilang isang iglesia, mga kapatid, narito tayo. Nakakapaglingkod na tayo ngayon sa Panginoon sa pamamagitan ng iglesia na ipinagkatiwala niya sa atin. At sa patuloy na ating pagsisimula sa gawaing ito, marahil dadanas tayo ng iba't ibang bagay na hindi po natin inaasahan bilang isang iglesia. At bilang isang individual, may mga plano tayo sa buhay natin na gusto mong marating, na gusto mong puntahan, na pinapangarap mo, at ito yung mga plano mo by detail, pero hindi mang nangyari. Asahan mo yan. Asahan mong darating ang mga yan sa buhay mo. Subalit, o magkaganon pa man, ano man ang dumating sa ating buhay, bilang individual at bilang isang iglesia, mangyari man yung mga plano na hindi mo pinlano at di mo inaasahan, wag po sanang mawaglit sa ating mga isipan at mga puso ang katotohanan ng hindi kailanman lumisan ng mga kamay ng Diyos sa atin habang kinakaharap natin ng mga unplanned situation na dumarating sa buhay natin. Balikan natin yung nangyari kay Pablo. Nung siya po ay nagkaroon ng house arrest sa Rome, pinalaya siya doon pagkatapos ng 2 taon. At alam nyo ba, hindi naman po nagpahinga si Pablo nung siya'y makalaya. Hindi niya sinabi na, ayoko nang maglingkod, ganito pala din eh. Kapag naglingkod ka pala, huhulihin ka. Hindi ginawa ni Pablo yun. Sa halip, nung siya'y makalaya, siya ay pumaripas ng pagtungo, bumalik sa Efeso. Pumunta sa Macedonia. Naglingkod na naman siya doon ng walang tigil at walang mintis. Pero alam niyo, sa huling pagkakataon, sa Greece, siya po ay inarestong muli. At siya ay ikinulong muli sa Rome. Pero nung siya ay makulong na doon, hindi na po house arrest. Ikinulong na si Pablo sa isang regular na prison. Mas mahirap ang kanyang kalagayan doon at siya'y tunay na nakabibingit o nakabingit sa kamatayan. At alam nyo, nung nalalapit na ang kamatayan ng Pablo, ito yung kanyang sinabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 17. But the Lord stood by me and strengthened me, so that through me the message might be fully proclaimed, and all the Gentiles might hear it. So I was rescued from the lion's mouth. Nung siya'y nakakulong na sa pangalawang pagkakataon, sinabi ni Pablo, ang Panginoon ay tumindig sa aking tabi at ako'y kanyang pinalakas. Kung may mga bagay na hindi mo inaasahan sa ministeryo o sa buhay mo bilang isang naglilingkod na Kristiyano,
Let me remind you that the Lord will stand by you and He will strengthen you. That's why ang kakantahin natin maya-maya ay ang sinulat na awitin ni Fanny Crosby na may pamagat na All the Way, My Savior Leads Me. It reminds us as believers that wherever Savior leads us, He will faithfully guide and sustain us. Sabi ng lyrics, all the way, my Savior leads me. What have I asked to ask beside? Can I doubt His tender mercy? Who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whatever befall me, Jesus passions all things well. Saan man ako dalhin ng aking Panginoon, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa anumang sitwasyon. Brethren, Paul had a great desire to visit Rome, but God fulfilled that desire in a way he did not expect. May we also learn to trust God wherever He leads us. May God bless your church, O our Savior. Let us pray. O Father, nakita namin ang isang katotohanan sa patutuon ni Apostol Pablo na meron siyang pagnanais tumungo sa Roma at siya'y sabik na sabik, Panginoon. At sana ganun din kami. Bigyan mong muli ng apoy ang iglesyang ito, bigyan mong muli ng pananabik sa mga gawain. At Panginoon, kagaya ni Pablo na nasasabik at nangyari ang kanyang plano pero hindi naasahan ang nangyari sa kanya noon. At ganyan din, Panginoon, ang buhay namin. Marami kaming plano at nangyayari ang mga bagay na hindi namin inaasahan. Pero isang bagay lang ang alam namin, Panginoon. Ano man at saan man kami dalhin ang kalooban mo, hindi kailanman mawawaglit ang inyong mga kamay sa aming buhay. Bless your church once again, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen.